na ito na po kahapon ang panibagong pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon po sa Bankers Association of the Philippines, nagsarado po ang halaga nito sa 60 pesos and 30 centavos per US dollar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng ating Republika ng Pilipinas na sumadsad po ang piso sa ganumpong level. Nalagpasan nito ang naunang all-time low na 60 pesos and noong po March 31 at ayon sa mga ekonomista, ito epekto pa rin ng patuloy na gulo diyan sa gitnang silangan. Nagrereklamo naman po ang ilang consumer sa mataas na singil ng kuryente ng Meralco. Ayon sa mga residente, hindi tugma ang bill sa aktual na konsumo ng kanilang kuryente. Nakapaloob sa bill ang iba't ibang singil katulad po ng VAT, taxes at iba pang charges. May dagdag din na singil para sa systems loss at universal charges. Ayon sa isang grupo, posibleng bumaba ng halos 30% ang kanilang bill kung tatanggalin ang ilang sinisingil. Sinabi naman ng Meralco na aprobado ng Energy Regulatory Commission ang lahat ng sinisingil. Iginiit ng kumpanya na walang napatunayang overcharging at dumaan po ito sa tamang proseso. Pinakamalaking bahagi ng bill ay galing sa generation charge na apektado ng presyo ng langis. Isinusulong ng mga eksperto ang mas malawak na paggamit ng renewable energy para mapababa ang singil sa kuryente. Ipinagtanggol naman po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga dagdag na singil sa kuryente. Ayon sa ERC, sumusunod sa batas at pulisiya ang mga charges sa bill ng Meralco. Sinabi ng ERC na mga singil na ito ay nakabatay sa mga umiiral na batas ng bansa. Posible daw magkaroon ng rotational brownout sa ilang mga lugar sa bansa. Ayon po mismo sa National Power Corporation, kulang ang supply ng diesel sa ilang mga planta ng kuryente. Apektado po ang mga liblib at off-grid na mga komunidad na umaasa nga po sa diesel generators. Sinabi po ng NAPOCOR na nahihirapan ang mga planta dahil nga sa mataas na presyo po ng langis. Dahil dyan, posible daw magpatupad ng brownout para mapakasya ang supply ng kuryente. Tiniyak po naman ng ahensya na hindi apektado ang ilang pang bahagi po ng bansa. Patuloy pong pagmamonitor ng sitwasyon para maiwasan ang mas malawak na aberya sa kuryente. Yung mga off-grid, gaya po dyan sa Mindoro, yan ha. Yung pong ang source ho mga power plants, mga barge na kumukonsumo po ng diesel o bunker fuel para po sa kanila pong supply ng kuryente. Yan po ang apektado, pati ho Masbate. Yan po yung mga lugar na apektado. Samantala, bumagsak po ang mga stock market habang tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Umabot sa lampas $110 ang kada bariles ng langis dahil po yan sa patuloy na sigalot ng Iran at ng Amerika. Naantala ang supply ng langis dahil sa limitadong pagdaan sa Strait of Hormuz. Samantala, bumaba pong mga stock index sa Amerika at Europa dahil sa pangamba ng mga investor. 4 na linggong pagtaas ng market ay naantala din dahil sa kawalan ng progreso sa usapang pangkapayapaan. Nabahala din ang mga investors sa paghina ng paglago ng industriya ng artificial intelligence. Tumaas naman ang halaga ng dolyar bilang safe haven sa gitna ng kawalang katiyakan. Patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang epekto ng sigalot sa ekonomiya at ang presyo ng enerhiya. Umalis po naman sa OPEC ang United Arab Emirates sa gitna pa rin po ng krisis sa langis. Sinabi po ng UAE na ito'y desisyon base sa kanila pong sariling energy strategy. Inaasahan pong hihina ang OPEC dahil po sa isa sa malalaki pong producer ang UAE. Naapektuhan po ang produksyon at supply ng langis dahil po sa sigalot sa Iran. Limitado pa rin po ang pagdaan nga ng mga oil tankers sa Strait of Hormuz. Simula Mayo 1, hindi na po kasama ang UAE sa OPEC at OPEC Plus. Ayon sa mga eksperto, posibleng makakuha po ng mas malaking market share ang UAE. Sinabi rin po na maaaring makatulong ito sa pagbaba ng presyo ng langis sa hinaharap kung magiging maayos ng produksyon at distribusyon ng langis na manggagaling dyan sa UAE. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.